Sa unang laban, Sixers patuloy na nahihirapan habang panalo ang Knicks sa kabila ng pagbabalik ni Embiid. Nakapag-ambag si OG Anunoby ng 24 na puntos para sa New York Knicks at sinira ang season debut ni Joel Embiid ng Philly matapos matalo nitong Martes ng gabi sa pagbubukas ng NBA Cup Group Play para sa parehong team. Si Embiid ay nagtapos na may 13 puntos sa loob ng 26 na minuto at hindi nagawang buhatin ang naghihirap na Sixers na bumagsak sa 2-8 record. Siya ay may 2 sa 11 field goals at 3 rebounds lamang. Nanguna si Paul George para sa Sixers na may 29 na puntos at 10 rebounds. Nagambag si Josh Hart ng 14 points, 12 rebounds and 10 assists. Para sa Knicks, si Karl Anthony Towns ay may 21 punto at 13 rebound habang si Jalen Brunson ay umiscore ng 18 punto. Sa pangalawang laban, Boston Celtics versus Atlanta Hawks, na itip-in ni Onyeka Okongwu ang isang mintis na shot sa natitirang 6 na segundo habang nagmintis si Jaylen Brown ng isang jumper sa huling segundo nitong Martes ng gabi habang nagawang balikatin ng Atlanta ang 15-point lead of Boston upang manalo sa kanilang NBA Cup opener. Si Dyson Daniels ay nagtala ng career high na 28 puntos habang si Jalen Johnson ay may 18 points, 13 rebounds at 10 assists. Nakabalik ang Atlanta mula sa 2 sunod na talo kahit wala ang kanilang star na si Trae Young. Nagmarka si Brown ng season high na 37 puntos at nagdagdag si Derek White ng 31 punto para sa Boston sa pagbubukas ng in-season tournament sa isang espesyal na parquet design floor. Natalo ang defending NBA champions at ito ay ang ikatlong beses lamang na natalo sila sa season. Pangatlong laro, Orlando Magic versus Charlotte Hornets. Umiskor si Franz Wagner ng 32 puntos at nagtala si Jalen Suggs ng 13 puntos sa first quarter upang pangunahan ang panalo ng Orlando laban sa Charlotte. Umiskor si LaMelo Ball ng 16 sa kanyang 35 puntos sa first quarter para sa Hornets sa pagbubukas ng Group A play ng NBA Cup. Si Ball na nagmula sa career high na 38 puntos noong linggo laban sa Philadelphia ay nagdagdag ng 6 na rebounds at 7 assists. Si Greg Williams ay may 15 puntos at si Musa Diabate ay may 12 puntos at 15 rebounds para sa Charlotte. Sa ika-4 na laro, Detroit Pistons versus Miami Heat. Nakapuntos si Malik Beasley ng tie-breaking free throw sa natitirang 1 segundo sa overtime matapos ma-technical ang Miami sa pagtawag ng timeout kahit wala na silang timeout at nanalo ang Detroit sa isang NBA Cup game. Nagpasok si Tyler Herro ng jumper na nagbigay ng 2 puntos na lamang sa Miami sa natitirang 1.8 seconds. Ngunit pagkatapos ng timeout, naipasok ni Cade Cunningham si Jalen Duren sa inbounds pass para sa alley-oop. Tinawag ng Heat ang illegal na timeout. Nakapasok si Beasley ng free throw para itaas ang Detroit sa 1 puntong kalamangan at nagdagdag ng isa pang free throw sa natitirang 0.1 second. Si Beasley at Cunningham ay may tig 21 puntos para sa Pistons na nagtala ng 0-4 sa nakaraang NBA Cup. Si Herro ay may 40 puntos kabilang ang 20 sa fourth quarter at overtime. Ika-5 laro, Milwaukee Bucks versus Toronto Raptors. Umiskor si Giannis Antetokounmpo ng 23 puntos para pangunahan ang Milwaukee laban sa Toronto sa isang NBA Cup game sa pagitan ng dalawang team na may pinakamababang record sa liga. Nag-ambag si Bobby Portis ng 17 puntos mula sa bench para sa Milwaukee. Si Brook Lopez ay may 13 puntos habang sina AJ Green at Ryan Rollins ay may tig 20 puntos. Nanguna si Grady Dick para sa Raptors na may 32 puntos, isang career high para sa kanyang ikalawang taon. Si Jacob Poeltel ay may 13 puntos at si Chris Boucher ay may 12. Nagsimulang humiwalay ang Bucks sa kalagitnaan ng ikatlong quarter at nagkaroon ng 21 puntos na lead sa umpisa ng ika-4. Nagawang lumapit ng Toronto sa 10 puntos sa huling 5 minuto ngunit hindi na nakalapit pa. Wala ang star guard ng Bucks na si Damian Lillard na nasa concussion protocol habang hindi rin naglaro si Emmanuel Quickley ng Raptors dahil sa injury sa siko. Pang-6 na laro, Phoenix Suns versus Utah Jazz. Umiskor si Devin Booker ng 31 punto at nagdagdag si Bradley Beal ng 24 upang tulungan ng Phoenix sa pagbukas ng NBA Cup pool play na may panalo laban sa Utah. Nagambag si Grayson Allen ng 15 puntos para sa Suns.
Sina Booker, Beal at Allen ay nagsanib puwersa para sa 13 tres. Si Mason Plumlee ay nagtapos na may 15 puntos at 14 na rebounds bilang panimulang center kapalit ng nasugatang si Jusuf Nurkic. Nanguna si John Collins para sa Jazz na may 29 na puntos at 10 rebounds. Nag-ambag si Kyle Filipowski ng 18 puntos mula sa bench at si Lauri Markkanen ay may 17 puntos. Si Jordan Clarkson ay nagtapos na may 16 na puntos at team high na 8 assists. Nakalamang ang Jazz ng double digits sa halos buong laro ngunit nagawang lumapit mula sa dunk ni Filipowski sa natitirang 10 at 18. Tinugon ito ni Beal ng sunod-sunod na shots upang mapigilan ang Jazz na lumapit pa. Sinundan ni na Royce O'Neal at Booker ang magkakasunod na tres upang palawakin ang lead ng Phoenix sa 12 puntos sa natitirang 3 minuto at 58 segundo. Pang-7 laro, Portland Trail Blazers versus Minnesota Timberwolves. Si Robert Williams at Jerami Grant ay kapwa may 19 na puntos upang pangunahan ang panalo ng Portland laban sa Minnesota. Si Williams na kamakailan lamang bumalik mula sa knee injury ay nagtala rin ng 9 na rebounds at 3 assists. Nanguna si Naz Reid para sa Minnesota na may 28 puntos sa pagkatalo habang nagdagdag si Anthony Edwards ng 26 na puntos. Ang Blazers na pumasok sa laro bilang pangalawang pinakamahinang 3-point shooting team sa NBA ay nag-shoot ng kahanga-hangang 18 sa 32 mula sa likod ng 3-point line. Ang Blazers ay nagsimula sa 11 kalamangan matapos ang first quarter na tinapos ng isang tres mula kay Dalano Banton sa buzzer. Naglaro si Banton matapos mawala si Anthony Simons sa laro dahil sa chest injury at ang kanyang kapalit na si Scoot Henderson ay nakakuha ng 3 fouls sa first quarter. Last but not the least, Warriors versus Mavericks. Ang Golden State Warriors ay tinatanggap muli ang dating alamat ng kanilang team na si Klay Thompson sa Martes ng gabi habang kanilang sasalubungin ang Dallas Mavericks sa isang NBA Cup game. Ito ang unang laro ni Thompson laban sa kanyang dating team mula nang sumali siya sa Dallas ngayong summer at nagsimula na ang pagdiriwang ng kanyang panahon sa Warriors. Nang dumating si Thompson sa arena nitong Martes ng gabi, sinalubong siya ng daan-daang empleyado ng Warriors na nakasuot ng captain hats. Ang Warriors ay magbibigay rin ng mga captain hats sa mga manonood bilang parangal kay Thompson, na madalas maglayag sakay ng kanyang bangka na may suot na captain hat noong siya ay nasa Warriors pa. Nauna nang naiulat na si Steph Curry ay plano sanang magsalita sa harap ng crowd tungkol kay Thompson bago magsimula ang laro, ngunit binago na ang planong ito. Sa pakikipag-usap sa mga reporter, isiniwalat ng head coach ng Warriors na si Steve Kerr na nag-usap sina Curry at Thompson nung Lunes ng gabi at nagkasundong mas mabuting mag-focus na lamang sa laro pagkatapos ipalabas ang tribute video. Ayon kay Anthony Slater ng The Athletic, sinabi ni Steve Kerr na hindi magsasalita si Steph Curry sa harap ng crowd tungkol kay Klay Thompson bago ang laro. Sinabi niya na nag-usap sina Steph at Klay kagabi at parehong nagpasya na mas gusto nilang mag-focus sa laro pagkatapos ng tribute video. Dahil ang larong ito ay may kahalagahan hindi lang sa standings ng Western Conference kundi pati na rin sa in-season tournament, mukhang parehong team ay naghahanap ng tamang balanse sa pagbibigay ng nararapat na parangal kay Thompson habang pinananatili ang kanilang atensyon sa laro. Matapos ang laro, nag-viral ang play na ito ni Curry. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.